Malauod sa unang tingin, pero masarap daw gulayin. Yung aroma niya or yung lasa, pati lasa niya, para lang din siyang alugbati. Ang gulay na yan na makikita sa bukid ng ginang na si Maureen. Pero hindi lang yan ang tampok sa kanilang lugar. Ang halaman namang ito, kinakatakutan daw dahil sa pwedeng idulot nito sa ating katawan. Meron siyang tinatawag na chemical na calcium oxalate. Yung calcium oxalate para siyang bubog na nagkukos ng allergic reaction. Pero ang katawan nito, posible daw ulamin. Ngayon naman ito ay aking lulutuin na pungapong curry naman. Nakakain nga ba yan? At may benepisyo nga ba ang pagkain ng ganyan? Dito sa barangay Gosi Sur, sa bayan ng Tuguegarao sa probinsya ng Cagayan, may natatanging bukid na talk of the town. Iba't ibang halaman, prutas at gulay kasi ang dito'y matatagpuan. Ito ang amin. Ang butil ng mais na pampalit sa bigas, Masarap ang kanin na mais. ang bulaklak ng kalabasa, inuulam din nila. Ang tibig o kung tawagin ay native fig, pwede rin malantakan. Kainin natin. Matamis. Ang bukiri na yan nasa pangangalaga ni Maureen. Ako po si Maureen Ann Blancad, mas kilala bilang Buhay Bukid ni Maureen. Kasalukuyan po ako ngayon isang magsasaka at farmer vlogger na rin. Si Maureen ilang taon na raw gumagawa ng mga content kung saan pinapakita niya ang buhay sa kanyang farm. Pero sa mga na-feature ni Maureen, may dalawang halaman na pinag-uusapan. Una dyan ang gulay na ito na malauod daw ang itsura. Ito ang himbabao. Bulaklak na anong sarap, mas lalo na kapag ito ay iyong inihalo sa tinola na native na manok. Kung ang karamihan ng mga gulay ay tumutubo sa lupa, ang himbabao sa puno naman inaani. Dahil ito mismo ang murang bulaklak ng puno ng himbabao na pinipitas habang malambot pa. Ang kinukuha namin, yung kanyang mga bulaklak, pati rin yung talbos niya. Kasi dito sa amin talaga is kinakain pati talbos ng himbabao. Yung aroma niya or yung lasa, pati lasa niya, para lang din siyang alugbati. Ang himbabao, scientifically known siya as Ailanthus luzonicus. So isa pa sa mga tawag niya ay alukon. Kinakain siya. Yung mga materials na kinakain sa kanya, yung mga organs ay yung talbos, yung lalaki at babaeng bulaklak. Para magkaroon ng bunga, ang puno ng bagras kailangan nito ng tamang polinasyon sa pagitan ng halamang lalaki at halamang babae. Mahulaan nyo kaya ang hinanda ni Maureen sa mga ingredients na ito. Ang mga sangkap pinaghalo-halo niya. Saka nilagyan ng dressing. Ensaladang himbabao, anyone? Yung inulam ko nga himbabao, masarap, parang alugbati. Pero hindi lang gulay na may kakaibang itsura makikita sa bukid ni Maureen. Hindi lang gulay na may kakaibang itsura makikita sa bukid ni Maureen. Meron din yung sinasabing delikado raw. Ang pungapong o elephant foot yam. Isa itong halaman na kinakatakutan at ipinagbabawal daw hawakan dahil ang kati nito ay kumakalat sa katawan. Pero ito na nga at ginagataan pa. Maureen, paki-explain naman. Ano ba kinakain dyan? Ang pungapong kasi, isa sa nakagisnan ko na talaga na ginugulay ng lolo't lola ko. Ang mostly na luto nila, yung solong lalagyan lang ng tinapa. Ganito po ang pagkuha namin ng pungapong. Dito sa pinakababa lang yan, ikakat. Tapos yung dahon po hindi na namin sinasama, so tinatanggal na namin yan. Ayan, ganito yung kukunin. Kapag nagkaroon kasi ng gasgas yung balat niya, yun yung makati, yung dagta kasi sa balat nito. Kasi ang ginagawa naman ng iba minsan is gumagamit ng gloves. Pero kung lasa naman daw ang pag-uusapan, Masarap siya. Ang lasa niya ay medyo maasim-asim. At ang texture ng kanyang laman, yung kanyang tangkay is para siyang gabi. ang elephant foot yam o pungapong ay hindi kabilang sa pamilya ng mga tunay na yam ng Diyos Korea. Ito ay isang wild na halaman na sinasabi nila across different cultures sa Southeast Asia hanggang India
kinakain yung tubers niya, tsaka yung petiole. Kung ganun, bakit nga kaya ito kinakatakutan? Kasi meron siyang tinatawag na chemical na calcium oxalate. So imagine natin, under microscope, yung calcium oxalate para siyang bubog na nagkakos ng allergic reaction. Ang pungapong ay tinatawag ding elephant foot yam dahil ang malaki, bilugan at pagaspang nitong corm o tuber ay tulad daw ng paa ng isang elepante. At hindi lang ito malaki sa itsura, ang isang pungapong ay pwede rin lumaki ng higit 20 kilos depende sa edad ng halaman at kondisyon ng lupa. Para patunayan na legit na nakakain daw ang pungapong, si Maureen magluluto ng ibang mga putahe gamit ang mga ito. Unang hinanda ni Maureen ang pungapong at ibang ingredients na gagamitin. Maya-maya, luto na ang binagoongang pungapong. Ang pungapong masarap, parang gabi at maasim-asim. May health benefits naman kaya mga ito? May mga pagkaaral na nagsasabi na merong considerable amount of protein, may fiber din siya. Pero may paalala ang eksperto sa paghahanda ng mga gulay na tulad ng pungapong. Ang ginagawa ng mga traditional culture ay niluluto siya ng maayos na maayos. So kung pwedeng overcook, medyo ino-overcook nila. Kasi yung calcium oxalate, yung crystals na nagkakos ng allergic reaction, sa high temperature, masisira naman siya. Talaga nga naman, kapag may tinanim, may uulamin. Ang dami mong alam, Kuya Kim!